Alam nyo ba na dito sa South Korea ngayon ay halos karamihan talaga ng kumpanya mahina? Hi guys, ako si Daniel, isa sa mga lipi ng salapi dito sa Korea. Simula last year at hanggang ngayon, 8 hours a day na lang talaga yung pasok namin guys. Lunes hanggang Biyernes, Sabado at Linggo naman ay day off. Kaka-out ko nga lang dyan guys, bigla kong naalala, naubos na pala yung aking paboritong ulam. Hindi lang ako, kung hindi, karamihan sa aming OFW. Aminin, haigu. At lalo na ngayon guys, walang OT. Kaya saktong tipid-tipid muna talaga sa mga gastos. Hindi na nga ako nagpalit ng damit dyan guys. Yung uniform na sapatos lang pinalitan ko dahil medyo madumi ng kaunti. Mapapansin nyo, balot na balot ako dyan dahil sa sobrang lamig ngayon dito sa Korea guys. Kaya si Jonjon, hindi na talaga umimik. Kinuha ko na nga dito yung aking nakaparking na BMW sa garahe guys. Wow! Dahil ito yung gagamitin ko ngayon papunta doon sa Mart para bumili ng pambansang ulam ng mga OFW ay ang itlog. Yan ang sabi ng karamihan pero which is totoo naman guys. Fighting! Nasa 5 minutes nga lang galing dito sa bahay papunta doon sa Mart na aking bibilhan guys gamit itong aking BMW. Pinto ko nga lang pala sa inyo. Dito nga pala ngayon sa South Korea, halos kadalasan ng mga kumpanya dito ay masasabi kong mahina talaga. Isa na kami dyan pero alam nyo, sobrang blessed pa rin dahil meron kaming pasok guys. Lunes hanggang Biyernes. Kahit papaano, wala nga lang kaming uti pero napakaayos na. Meron din iba dito na Lunes hanggang Miyerkules lang yung pasok nila. Yung Huwebes at Biyernes, minsan yung iba dyan, bayad pa rin. Gamit yung tinatawag na yuncha. Meron din iba na hindi bayad. Depende pa rin yan sa employer guys. At ang nakakaba pa dito, ay mayroon din talagang kumpanya na nagsara na ng tuluyan. Pero yan naman kung ating i-rate 1 out of 10, siguro 1% lang guys. Kaya doon sa mga kapwa ko OFW nandito sa Korea, payong kaibigan lang naman ito guys. Kung alam natin na maayos magpasahod ang ating employer, mabait na mga kasama sa trabaho, mabait na amo, at hindi gaano kadelikado ang trabaho, mag-stay na lang po tayo guys kaysa magpa-release dahil lang sa walang OT. Ipagdasal na lang natin na sana magabangon ulit yung ating employer at magsipag na lang tayo sa araw-araw na pagtatrabaho. Doon naman sa mga EPS aspirant nandyan pa sa Pilipinas, kung ikaw may nagbabalak pa rin na magtrabaho dito sa Korea bilang factory worker, ituloy mo lang yan dahil balang araw guys. Kung para sa iyo talaga ang Korea, ipagkaloob yan ng Panginoon. Hintayin mo lang talaga yung will ni God as long as pasok pa yung age limit na required. Anyways, nakabili na nga ako dyan ng itlog, snack na tinapay at kimbap guys. Kaya oras na para umuwi. Grabe ang lamig talaga ngayon dito sa Korea. Sabi ng mga kasama kong Koreano, mas malamig ngayon kaysa last year. Hanggang dito na nga lang muna ang vlog na to guys. Salamat sa panonood. Keep warm sa mga nilalamig dahil sa relasyon. Ay stay dahil sa weather. Bye bye. God bless guys.